Hi. So, welcome back everyone sa ating ano. So, ito yung ano natin ka last time sa previous video. Okay. So, meron tayong application dito, class. May application tayo. May three icons tayo sa baba. Okay. So, ito yung application natin ng variables. Okay. May specific ano tayo dito. Specific problems. Pero hindi lang dito nag-apply yung variables natin. Okay, ito lang yung ano, pwede ko muna maipakita sa inyo ang application ng ating variables. We have coin problem, digit problem, and the age problem. Okay, so dito na lang muna tayo sa ating coin problem. Okay, so ito, e-bag contains 5 centavo, 10 centavo. There are a total of 42, and the total value of the coins is 3.6. How many 5 cents and how many 10 cents are in the bag? Okay, so we should first define the variables, okay? So ito yung first step ng ating ano, first step sa ating uh, variables application. Define the variables and then after defining, establish the equations or set up your equations. After setting up the equation, you should solve the system of equations and after that, state the answer. Okay, so dito, we have a 5 centavo and 10 centavo. 5F, tapos 10 is T. O, pwede na yon. So, sasabihin na lang natin dito is ito. Ngayon, hindi ito yung pagde-define natin ng variables. Masyado kasing mahaba kapag sinulat ko pa dyan. Okay? So, ganito na lang yung mangyayari. Okay, so, let F be 5 cents. Nakasulat dyan. Anong ibig sabihin nun, sir? Let F be the number of 5 centavo coins. Tapos let T be the number of 10 centavo coins. And then after natin ma-set up yung ating equation, yung ma-define yung ating variables, we're going to establish your equations na. Okay? So ito yon. Okay, so paano nangyari yan, sir? Okay, so per ano tayo? Per sentence. Yan. Okay? So dito, bag contains 5 centavo and 10 centavo coins. Yung value natin is P. Okay? Value natin is P. Alaman na natin kung anong mangyayari dito sa first sentence natin. Sabi kasi 5 centavo and 10 centavo. What are their value in P? Peso. 0.05 peso is equal to 5 centavo coins and 0.10 cents pesos is equal to 10 centavos. Okay? So, okay na tayo dyan. Wala na yan. Next, punta na tayo dito. There are total of 42 coins. Sabi natin sa variables natin kanina, F yung number ng 5 cents and 10 is yung number ng 10 cents. So, ibig sabihin, kapag pinagsama natin yung number ng dalawang yun, 42. Yung equation 1 natin is si um, F plus T is equal to 42. Okay? Okay na tayo doon. Next tayo, punta tayo sa equation 2. Okay, equation 2 natin, yung nalaman natin kanina na value ni 5 at saka ni 10 centavo in peso, yun yung imumultiply natin sa number. Bakit, sir? Multiply natin yung number multiplied by its value plus the number of the other one multiplied by its value is equal to a total value of 3.6. Paano nangyari yun, sir? Kapag meron kang apat na 5 peso coin, may apat kang 5 peso coin. Anong ang total value nun? 20 pesos. Yan. Total value niya is 20 pesos. Paano natin kinuha yun? Let F be the 5 peso coins, the number of 5 peso coins, and 4 be the, tama. 4 be the number of 5 peso coins. Okay? Tapos, yung value kasi ni 5 peso coins is 5 peso. 5 pesos. Di ba? So, 5 times F is equal to 20. Okay? So, kung yung F natin dun, class, ay 4, yeah, 5 times 4 is equal to 20 pesos. So, magiging okay yung ating equation. Okay? So, ganito yung mangyayari dito. Okay? So 0.05 times F plus 0.10 T is equal to 3.6. Okay, so okay na tayo dyan. Yan na yung ating second equation kasi nga sinabi na dito sa active second sentence. Okay, so punta na tayo sa ating solve the system of equation.
Una kasi natin gagawin is ito. Sorry. Yan. Okay. So, dito tayo. From equation 1, ito. Kukuha kasi tayo ng value ni f in terms of t. Ano ibig sabihin nun, sir? Kukuha tayo ng value ni f na may lamang t. Or, in general, we're going to get the value of one variable in terms of the other. Okay? So, dapat yung value ni f merong t. Okay? Bakit, sir? Kapag meron kasi tayong may value tayo na other variable, pwede na kasi nating ma-eliminate yung isa dun sa second equation natin. Parang ganon. Okay? Pwede natin tong ma-eliminate later para lahat ng variables ng natin ay t. Okay? Lahat ng variables natin ay t. Kapag meron na tayong one equation, one unknown, mabilis na lang yan. Mahirap kasi kapag two equations, two unknown. So, ganun na lang muna yung gagawin natin. F is equal to 42 minus t na lang muna. Okay? Tapos after natin yan, meron tayong second equation, which is ito. Isasalpak natin to dito. Okay? Lagay natin to dito. Okay? Pagkalagay natin yan dyan, magkakaroon na tayo ng t dyan. Yun na lang yung naiwan, di ba? Okay? So, pwede na lang natin itong i-simplify. Magkakaroon tayo ng 30. Okay? After natin makuha si 30, balik ulit tayo dito. After to, balik tayo dito. Ito na yun. So, 42 minus 30 is equal to 12. Okay? After natin makuha yung mga yan, i-double check na lang muna natin later pero kaya na bahala dun. Okay? Ito na yung magiging sagot. There are 35 centavo coins and 12 10 centavo coins. Okay? So, yun na yun. Let's move to the other one. Okay? Sa ating digits. Digits tayo. Okay, so ito yung digits natin. Yan, the sum of the digits of the two-digit number is 11. If the digits are reversed, the new number is 27 greater than original number. What is the original number? Okay, so punta muna tayo sa concept ni two-digit number. Si two-digit number, meron siyang tens and meron siyang ones. Okay? Hindi design yung tens and ones na pangalan nila doon. May ibig sabihin yun, Cash. Okay? Pagpalagay natin si 27. Okay, pagpalagay natin si 27. Kapag hinati natin into digits, si 27, we have your 2 at saka si 7. Okay? Pero gusto pa rin nating mapalabas si 27 as an answer. Hindi naman natin pwedeng sabihin na pagtabihin na lang natin sila, sir. Hindi pwede yon. Okay? So, yung mangyayari dito, since tens digits si 27, ay si 2, sorry, tens digits si 2, tapos ones digit si 7, pwede ba nating i-multiply ng 10 si 2, tapos idagdag sa 7 times 1 para makuha natin si 27. Okay? Pwede yun, Cash, di ba? So, yung mangyayari dun sa two-digit number natin mamaya, kapag yung original number yung tinatanong, pwede nating ilagay yung 10 multiplied by the tens digit plus 1 multiplied by the ones digit. Okay? So, ganun na lang yung mangyayari later. Okay? Ganun yung sa ating two-digit number. Okay? So, next natin, dun sa ating process. Ayan yung process natin. Define natin yung variables. Definition ng variables natin, 10 is the tens digit and U is the units digit. Nilagay ko dito. Units kasi ako sa class, hindi sa ones. Pero for the concept base natin, ones yung tawag natin dun ones. Kasi nga, multiply natin ng 1 para kaya kuhaan natin yung value niya as a ones digit. Okay? After makuha natin yan, punta na tayo sa equations. So, sabi dito, the sum of the two-digit numbers is 11. Yung two-digit numbers natin, si t at saka si u. So, 11 daw. Ngayon naman, if the digits are reversed, okay, eto na. If the digits are reversed, paano ba yan, sir? Unang gagawin natin, kunin muna natin sa original number. So, original number, yung sinabi ni sir kanina, 10 times t plus u times 1. Okay, ito yung original number.
Okay na tayo dyan. So, kapag reverse natin yan, 10u plus t, which is ito. Okay? So, dito na tayo ha. Balik na tayo dito. So, if the digits are reversed, 10u plus t, the new number is 27 greater than. Okay? 27 greater than. A new number. Ibig sabihin, si new number yung mas malaki. Okay? Mas malaki ng 27 si new number. So, si 27, ilagay natin sa kabila. Ilagay natin sa kabila si 27. Okay. So, natapos na. Okay na tayo doon. Next naman, si original number. Ilagay na natin si original number dyan. So, we have the equation 2, 10u plus t is equal to 10t plus u plus 27. Okay? So, ganun lang yan. Okay na tayo dyan. After natin yan, class, um, solve na natin system of equations. So, same. Ang gagawin natin, um, get, the variable, one variable in terms of the other. Okay? Get one variable in terms of the other. Pero bagong lahat, isi-simplify muna natin si equation 2. Okay? Simplify natin sa equation 2 natin. Okay? So, ito, okay? Pag ilipat natin to dun sa kabila, ito na yan. Tapos, further simplification, same, factor 9. Kaya u minus t is equal to 3. Ayan. Okay na tayo dyan. So, from equation 1, sabi ko, get the variable in terms of the other variable. Okay? So, u is equal to 11 minus t. Okay? Ayan o. U, 11 minus t. U in terms of t. Okay? After natin yan, isasalpak natin si u dun sa na-simplify natin kanina. So, u minus t is equal to 3. Same. Okay. Tapos, t and t lang yan. So, t is equal to 4. After natin makuha si 4, salpak natin ulit siya dito. Balik natin siya dyan, class. Balik natin siya dyan. So, u is equal to 11 minus 4, which is equal to 7. Okay? Okay na tayo dyan. Yan. So, goods na tayo. Ang sagot ay ito. Tens digit 4. Units digit 7. Original number, 47. Kung di ka satisfied dyan, is salpak mo siya sa equations natin. Okay. So let's move. Ano natin? Age tayo. Age. Yan. Okay, so Maria is twice as old as her brother Sam. In 4 years, she will be 6 years older than Sam. How old are they now? Okay? So context clues, si Maria mas matanda kay Sam kasi nga mas matanda siya in 4 years. So, kung mas matanda siya in 4 years, malamang sa malamang, mas matanda nga talaga si Maria. Okay? So, gagawin natin yung ating steps. Define natin yung variable. Ito. Pero ano ba yan, sir? Okay? So, let M be equal to Maria's current age. Let S be equal to Sam's current age. Okay? Current age tong M and S. Okay? So, punta na tayo sa equation natin. Sa current age, Maria is twice as old as her brother Sam. So, si Sam, multiply mo ng 2, yun yung age daw ni Maria. Okay? Yung current age ni Sam, multiply mo ng 2, yun daw yung current age ni Maria. So, M is equal to 2S. Ngayon naman, since current age kasi yung M at saka S, punta na tayo dito sa ating kapag sinabing in 4 years, syempre si M at saka si S lang yung dadagdagan natin ng 4. Okay, magdagdag tayo ng 4. Okay, so in 4 years, M plus 4, S plus 4, ito yun. She will be 6 years older than Sam. Okay, anong ibig sabihin nito? Okay, magdagdag ka ng 6 dun sa taon ni Sam in 4 years, yun yung age ni Maria in 4 years. So, punta na tayo dito. Age ni Maria in 4 years is equal to yung age ni Sam in 4 years plus 6. Okay? So, okay na tayo dyan. Yan yung ating first and second equation. Okay? So, solve natin yung system of equations. Get the variable in terms of another variable. Okay na tayo agad-agad doon. Ngayon, salpak natin yan dito para magkaroon lang tayo ng S.
S. Okay? So, 4, cancel, cancel. 2S, S. So, magiging S lang yan. So, bale, 6 na lang yung maiiwan. Ayan na. So, for M is equal to 2S, M is equal to 2 times 6 is equal to 12. Okay. So, yung ating sagot, ito. Maria is currently 12 years old and Sam is 6 years old. Ay, kung di ka satisfied dyan, isolve mo dito sa ating, isalpak mo dito sa ating equation kanina. Okay? So, that's it for our, variable application. Okay? Yan yung 3 problems natin sa variable application. Okay? So, next natin later is yung, yung ating language of sets. Okay, language of sets yung susunod natin.